Hindi niyo po alam ang tunay na sitwasyon ni Sangyan. Hindi naman talaga niya gustong pumunta sa Research Institute. Nag-away lang kami ilang araw na ang nakalipas. Kaya nagpadala siya sa init ng ulo at umalis para inisin ako. Hanggang sa sandaling ito, naniniwala pa rin si Zhang Ruonan na dahil sa mga nangyari nitong mga nakaraang araw. Kaya nagpadalos-dalos si Sangyan. Nagpatuloy siya, siguro ilang araw lang magsisisi na rin siya. Makaapekto lang iyon sa progreso ng proyekto. Kaya mas mabuti pang sunduin ko na siya ngayon. Nang marinig ito ni Professor Shen, muli siyang natigilan. Hindi nagkakamali ka yata. Ang pagsali ni Sangyan sa proyektong ito ay hindi desisyon na ginawa lang nitong mga nakaraang araw. Noon lang natigilan si Zhang Ruonan. Habang papalabas si Zhang Ruonan ng Research Institute, tulala pa rin siya. Umaalingaw-ngaw sa kanyang tenga ang sinabi ni Professor Shen kanina. Noong nakaraang linggo pa tumawag sa amin si Sangyan. Sinabing gusto niyang sumali sa proyektong ito. Napakadesidido ng kanyang tono. Maraming beses din namin kinumpirma sa kanya. Kaya tiyak na hindi siya nagpadalos-dalos. Napahinto si Zhang Ruonan. Noong nakaraang linggo ibig sabihin, noong kakakasal pa lang niya ang ideya ng kasal. Noon pa man ay sinabi na ni Sangyan na kakanselahin niya ang kasal. Pero akala niya, nagtatampo lang ulit ito. Pero hindi niya inaasahan, seryoso pala ito. Sa isang banda, kinakansela niya ang kasal sa kanya. Sa kabilang banda, kinokontak na niya ang Research Institute. Naghahanda ng umalis. Pero bakit noon? Hindi pa nangyayari ang insidente sa auction. Hindi pa nangyayari ang insidente ng paglalagay ng gamot. At lalong hindi pa nangyayari ang sunog. Bakit desididong-desidido si Sangyan na umalis? Hindi maintindihan ni Zhang Ruonan. Tulala siyang nakarating sa bahay. Hindi inaasahan, nakita niya ang kanyang ama. Na masayang nakaupo sa sala. Ruonan, nakauwi ka na. May maganda akong balita sa iyo. May kalutasan na ang tungkol sa kasal. Natigilan si Zhang Ruonan pagkatapos ay biglang natuwa. Nahanap niya na si Sangyan? Pero umiling si Papa Zhang. Siyempre, impossible. Natanong ko na. Ang proyektong sinasalihan ni Sangyan ay isang national top secret project. Hindi pwedeng makipag-ugnayan sa labas. Kahit sino, imposibleng mahanap siya. Nang hihinang bumagsak ang kamay ni Zhang Ruonan. Masaya pa ring nagsasalita si Papa Zhang. Walang problema kung hindi natin mahanap si Sangyan. Nahanap ko na ang pinsan niya. Isa rin siyang miyembro ng pamilya Sang. Hayaan natin siyang pumalit kay Sangyan para pakasalan ka. Sa ganitong paraan, maituturing pa ring kasal sa pamilya Sang. Natanong ko na siya. Pumayag na siya. Hindi na tayo magiging katatawanan sa Haicheng. Hindi pwede. Nagbago ang ekspresyon ni Zhang Ruonan. Ang nakatakda sa aking ikasal ay si Sangyan. Paano pwedeng basta nalang palitan? At hindi ka ba nag-aalala na magagalit si Sangyan kapag nalaman niya? At kanselahin ang kooperasyon sa ating pamilya? Anong kalokohan ang sinasabi mo? Noon lang kumunot ang noo ni Papa Zhang habang tinitingnan si Zhang Ruonan. Sumali na si Sangyan sa ganoong katagal na proyekto. Malinaw na talagang gusto na niyang umatras sa kasal. Talagang isinuko ka na niya. Paano naman siya magagalit at pahihirapan tayo? Dahil lang nagpakasal tayo sa iba? Hindi lang iyon. Hindi makakabalik si Sangyan sa loob ng 10 o 20 taon. Ang kumpanya ng mga Sang ay ipinagkatiwala na sa mga manager. Imposibleng bigla siyang makialam. Sa madaling salita, ang lahat ng inaalala mo noong kasal ay wala na. Ang tanging kailangan nating lutasin ay ang hindi isipin ng iba na tayo, ang pamilya Zhang, ang umatras sa kasal. Kaya ang pinakamagandang paraan ay ang magpakasal sa ibang miyembro ng pamilya Sang. Sa ganitong paraan, iisipin lang ng lahat na napakatapat natin sa pangako. Nalutas na ang lahat ng inaalala. Ruonan, ano pa ba ang inaalala mo? Hindi namamalayang mahigpit na napakuyom ng kamao si Zhang Ruonan. Natigilan siya. Alam ng kanyang isip na tama ang sinasabi ng kanyang ama. Lahat ng dapat alalahanin ay nalutas na.
Kailangan lang niyang pakasalan ang pinsan ni Sangyan. Malinaw na hindi niya mahal si Sangyan. Ang pakasalan si Sangyan. O ang pinsan ng pamilya Sang. Pareho lang dapat sa kanya. Pero bakit? Bakit parang tutol na tutol siya? At ang puso niya, parang may tinanggal na isang piraso. Bakit napakasakit? Hindi ako pwedeng magpakasal sa pinsan ni Sangyan. Hindi niya maintindihan. May kangkal lang niyang inuulit, hindi ko talaga siya pwedeng pakasalan. Galit na galit si Papa Zhang, akmang magagalit na. Pero ang tahimik na si Mama Zhang sa tabi ay biglang lumapit at pinigilan siya. Tumingala kay Zhang Ruonan. Ruonan, sa totoo lang, sa puntong ito. Kahit sino pa ang pakasalan mo, okay lang. Ang pinsan ni Sangyan. Kahit si Xiao Qingqiu, tatanggapin na namin. Pero gusto ko lang tanungin ka ng isang bagay. Diretso niyang tiningnan ang kanyang anak. Pinipilit mong pakasalan si Sangyan. Dahil lang ba talaga sa pangako at konsiderasyon sa negosyo? O mahal mo siya? Siyempre dahil di. Biglang nasabi ni Zhang Ruonan. Pero napahinto siya sa kalagitnaan ng pagsasalita. Dahil kung para sa pangako at negosyo, matagal na dapat siyang sumuko. Napabuntong hininga si Mama Zhang. Ruonan, ngayong umalis na si Sangyan, hindi mo pa rin ba nakikita ang tunay mong nararamdaman? Talaga bang hindi mo siya mahal? O hindi mo lang inaamin sa sarili mo na mahal mo siya? Hindi alam ni Zhang Ruonan kung paano siya nakaalis. Sa bahay ng mga Zhang, ang nasa isip niya ay ang sinabi ng kanyang ina. Talaga bang hindi mo siya mahal? O hindi mo lang inaamin sa sarili mo na mahal mo siya? Biglang napakuyom ng kamao si Zhang Ruonan. Paano niyang mamahalin si Sangyan? Ang mahal niya ay si Qingqiu. Nang maisip ito, agad niyang gustong hanapin si Xiao Qingqiu. Siguradong dahil sa dami ng nangyari kamakailan. Kaya medyo nalilito lang siya. Kapag nakita niya si Qingqiu, siguradong malalaman niya kung sino talaga ang mahal niya. Nang maisip ito, tinanong niya ang kanyang assistant. Nalaman niyang si Xiao Qingqiu ay nasa isang nakikipag-party sa mga kaibigan. Agad siyang pumunta doon. Hindi inaasahan pagdating niya sa pinto ng room. Hindi pa niya naitutulak ang pinto. Narinig niya ang boses ng kaibigan ni Xiao Qingqiu. Anje. Dati, buong kumpiyansa mong sinabi na kaya mong makuha ang loob niya. Na mapapangasawa mo ang dalaga ng pamilya Zhang. Kaya, nakuha mo na ba? Ang kamay ni Zhang Ruonan na akmang magtutulak ng pinto ay biglang napahinto. Hindi siya makapaniwala habang tumitingala. Sa pamamagitan ng salaming bahagi ng pinto, nakita niya ang eksena sa loob. Si Xiao Qingqiu ay napapaligiran ng kanyang mga kapatid. Wala na sa kanyang mukha ang dati niyang kaawa-awang hitsura, kundi isang mayabang na ekspresyon. Siyempre, nakuha ko na. Hindi niyo ba narinig? Yung matandang fiance niya, si Sangyan, pumunta na sa Aerospace Research Institute. Hindi na iyon babalik sa loob ng 10 o 20 taon. Nagpalakpakan ang grupo ng mga lalaki. Ang galing mo talaga, Anje. Ang matibay na kasunduan sa kasal at kooperasyon ng pamilya Sang at Zhang. Nalusutan mo pa rin. Anje, turuan mo naman kami. Paano mo ba napilit si Sangyan na kusang umatras? Lalong naging mayabang ang ngiti ni Xiao Qingqiu. Siyempre, marami akong ginawa. Halimbawa, noong una. Kaya pumayag si tita na idaos ang kasal. Ay dahil nilagyan ko siya ng gamot. Sa kalituhan niya, nagkaroon sila ng relasyon ni Sangyan. Sa labas ng pinto, nanlaki ang mga mata ni Zhang Ruonan. Noong gabing iyon na nagkaroon sila ng relasyon ni Sangyan. Laging sinasabi ni Sangyan na pareho silang lasing. Pero alam ni Zhang Ruonan na hindi ganoon ang epekto ng kalasingan. Kaya akala niya, si Sangyan ang naglagay ng gamot sa kanya. Para pilitin siyang tuparin ang kasunduan sa kasal. Pero hindi niya inaasahan, kalahati lang pala ng hula niya ang tama. Talagang nalagyan siya ng gamot. Pero hindi si Sangyan ang may gawa, kundi si Xiao Qingqiu. Pero bakit ginawa iyon ni Qingqiu? Hindi lang si Zhang Ruonan ang hindi makaintindi. Pati na rin ang mga kapatid ni Sangyan ay hindi makaintindi. Anje, hindi ko maintindihan. Hindi ba't pinipilit mo lang ang tita mo na pakasalan si Sangyan yan? Bakit mo ginawa iyon? Matalinong humiti si Xiao Qingqiu.
Hindi nyo yan naiintindihan. Ang kooperasyon ng pamilya Zhang at Sang ay napakatibay. Ang kasunduan sa kasal na ito ay kailangang matupad. Kahit hindi pa kasalan ni tita si Sangyan ngayon. Sa huli, kailangan pa rin siyang pakasalan. Kung ganoon, mas mabuti pang samantalahin ko ang pagkakataong ito. Para isipin ni tita na si Sangyan ang nagplano sa kanya. Para tuluyan na niyang kamuhian si Sangyan. Sa labas ng pinto, si Zhang Ruonan ay halos hindi makapaniwala sa kanyang naririnig. Ang lalaking ito na puno ng kalkulasyon. Siya ba talaga ang inosente at kaibig-ibig na King Q sa kanyang isipan? Sa loob ng easy room, patuloy na sumisigaw ng Qi ang galing ang mga kapatid ni Xiao King Q. Lalong naging mayabang ang ngiti ni Xiao King Q. Simula pa lang yan. Pagkatapos sa auction, sinadya kong gustuhin ang obra ng ina ni Sangyan. Para gastusan ni tita ng malaki para bilhin ito. Pagkatapos, sinadya ko ring basagin. Tapos, sa birthday party ni Sangyan, nilagyan ko ng gamot ang sarili ko. Para makipagtalik sa akin si tita. Kapag nangyari na iyon, alam kong habang buhay na hindi ako iiwan ni tita. Pero hindi pa sapat yon. Gusto kong isipin ni tita na si Sangyan ang nag-frame sa akin. Para lalo niyang kamuhian si Sangyan. Pero hindi ko inaasahan noon. Tumaas ang level ni Sangyan. Sinaktan niya ang sarili niya. Para maniwala si tita na hindi ako nagtagumpay sa pag-frame sa kanya sa pagkakataong iyon. Pero okay lang. Gumawa ulit ako ng mas malaki. Diretso kong sinunog ang bahay ng mga Sang. Sa kritikal na sandali, talagang ako ang iniligtas ni tita at hindi si Sangyan. Noon tuluyang nawala ng pag-asa si Sangyan kay tita. Ha ha ha. Sa labas ng pinto, si Zhang Ruonan. Sa sandaling ito, wala nang kahit katiting na kulay ang kanyang mukha. Hindi niya inaasahan na ang napakaraming nangyari kamakailan ay kagagawan pala lahat ni Xiao King Q. Sa loob ng easy room, patuloy pa ring nagyayabang si Xiao King Q. Haha! Ginawa ko ang lahat ng iyon. Para lang manlamig ang loob ni Sangyan kay tita. At kusang umatras. Hindi ko inaasahan, nagtagumpay talaga ako. Hahaha! Ang tangang si Sangyan, tumakas na may buntot sa pagitan ng mga hita. Akin na ang posisyon bilang manugang ng pamilya Zhang. Nagyayabang si Xiao King Q, halos tumaas na ang ilong. Pero hindi inaasahan, sa sandaling iyon, bang. Biglang malakas na binuksan mula sa labas ang pinto ng ether room. Nang makita ang babaeng may madilim na mukha na pumasok. Natigilan ang mayabang ng ngiti ni Xiao King Q. Agad na namutla ang kanyang mukha. Tay! Titay! Nataranta si Xiao King Q. Gustong ibalik ang kanyang kaawa-awang at inosenteng maskara. Pero huli na ang lahat. Diretsong lumapit si Zhang Ruonan. At isang sampal ang dumapo sa kanyang mukha. Ang mga kapatid ni Xiao King Q sa paligid ay takot na nagsitakbuhan. Sa huli, naiwan na lang sina Zhang Ruonan at Xiao King Q. Xiao King Q. Halos lumabas sa pagitan ng ngipin ni Zhang Ruonan ang mga salita. Sa loob ng maraming taon, niloko mo ako ng husto. Naalala ni Zhang Ruonan ang unang pagkikita nila. Ni Xiao King Q. Kamatayan lang ng ama nito. Ang batang lalaki ay namumula ang mga mata at nagtatanong kung nasaan ang kanyang ama. Dahil sa pagkakasala at awa. Nagpasya siyang alagaan ang batang ito habang buhay. Noong una, talagang dahil sa responsibilidad at awa. Pero habang lumalaki ang bata, naging iba siya sa lahat ng mga kabataang kilala niya. Ang mga kabataan sa kanyang krikulo ay laging nagmamaneho ng pinakamagagandang sasakyan. May suot na pinakamagagandang relo. Mayabang at walang pakialam sa iba. Pero si Xiao King Q ay tila laging takot. Pakiramdam niya ay wala siyang karapatan sa kahit ano. Ang ganitong Xiao King Q ang lalong nagpaawa sa kanya. At ang awang ito, ang nagpaisip sa kanya na mahal niya si Xiao King Q. Pero sa sandaling ito, nang makita na ang tunay na kulay ni Xiao King Q, bigla niyang natuklasan na galit lang dahil sa panloloko ang nararamdaman niya. Walang sakit o pagkadismaya. Bakit? Kung talagang mahal niya si Xiao King Q, bakit hindi siya nasasaktan?
Sa halip kapag naiisip niya si Sangyan, doon niya nararamdaman ang parang sinasakal na sakit. Nang maalala ang obra ng ina nito, na binasag ni Xiao Qingqiu, ang maputla nitong mukha. Nang maalala ang pagpipigil nito kahit nalagyan ng gamot, at ang determinasyong itusok ang gunting sa sarili. Nang maalala ang kalmadong pero hindi nagulat na ekspresyon nito, habang tinitingnan siya sa gitna ng apoy. Pakiramdam ni Zhang Ruonan ay hindi siya makahinga. Ang lahat ng galit, sa huli ay nailipat lang sa nasa harap niyang si Xiao Qingqiu. Sa sandaling ito, gusto niya talagang patayin si Xiao Qingqiu. Naramdaman ni Xiao Qingqiu ang pamatay na tingin ng babae. Sa pagkakataong ito, talagang natakot na siya. Nanginginig siyang nagsalita, "Tita. Parang awa mo na, alang-alang sa tatay ko di." Nanlaki ang mga mata ni Zhang Ruonan. Ang pamatay na tingin sa kanyang mga mata ay sa wakas nawala. Xiao Qingqiu, malamig niyang sinabi. Ang kanyang tono ay wala na ang dating lambing at pagmamahal. Tanging lamig na parang estranghero. Ang utang ko sa tatay mo, nabayaran ko na sa loob ng maraming taon na ito. Mula ngayon, wala na tayong anumang kaugnayan. Pagkasabi nito, tumalikod siya at umalis. Hinayaan niyang sumigaw sa likuran niya si Xiao Qingqiu ng kanyang pangalan. Hindi na siya lumingon pa. Nagmamadaling umuwi si Zhang Ruonan. Nakita niya ang maraming gamit sa sala. Kumunot ang noo niya. Ano to? Walang ganang sinabi ni Mama Zhang. Dati may ipinadala sa atin si Sangyan ng mga gamit. Ngayon, inilabas ko. At noong nag-aayos ako ng mga gamit, natuklasan kong maraming gamit na itinapon mo sa basement. Tingnan mo kung ano tong mga to. Natigilan si Zhang Ruonan habang tinitingnan ang mga gamit sa harap niya. Nakita niyang may dalawang tumpok ng gamit. Ang unang tumpok ay ang mga ipinadala sa kanya ni Sangyan dati. Tiningnan niya. Lahat ay mga regalong ibinigay niya rito dati. Dahil marami rito ay basta na lang niya ipinabili sa assistant niya. Hindi na niya matandaan. Naging madilim ang tingin ni Zhang Ruonan. Bago umalis si Sangyan, isinoli na pala niya ang lahat ng gamit sa kanila. Napatingin siya sa kabilang tumpok ng gamit. Nakilala niya. Ito ang mga regalong ibinigay sa kanya ni Sangyan dati. Noon niya naalala. Dati, paboritong-paborito ni Sangyan na bigyan siya ng regalo. Sa birthday, kailangan magbigay. Sa anniversary, kailangan magbigay. Sa iba't ibang okasyon, kailangan magbigay. Naiinis na siya. Kalaunan, hindi na niya binubuksan ang mga regalo. Basta na lang itinapon sa isang basement. Ngayon, inayos na ito ng kanyang biyenan. Isa-isang binuksan ni Zhang Ruonan ang mga regalong puno na ng alikabok. Noong high school graduation niya, ang anting-anting para sa pag-aaral na hiniling ni Sangyan para sa kanya. Naalala niya, napaka-epektibo raw ng templong iyon. Pero kailangang pumila mula hating gabi ng ilang oras. Noong nakaraang birthday niya, binili niya para sa kanya ang paborito niyang branded na bag. Sabi raw, kailangang hanapin ang designer mismo para mabili ito. At noong nakaraang buwan, basta niya lang nabanggit na may gusto siyang isang film company. Pero hindi niya makuha. Tinulungan pa pala niya itong makuha. Ang regalo ay ang kontrata ng paglilipat ng shares. Napakarami. Bawat isa ay puno ng pagmamahal. Pero hindi kailanman naisip ni Sangyan na hindi man lang niya binuksan ang mga ito. Parang pinupunit ang puso ni Zhang Ruonan sa sakit. Ano ba ang ginawa niya? Ang puso ng isang lalaking ganoon katapat. Itinapak-tapakan niya. Sa halip, ang isang lalaking puno ng kasinungalingan. Itinuring niyang kayamanan. Nanginginig siya. Ang kanyang tingin ay sa wakas dumapo sa huling regalo. Biglang nagningning ang kanyang mga mata. Naalala niya. Ang huling regalong ito. Kakabigay lang sa kanya ni Sangyan ilang araw na ang nakalipas. Kung talagang matagal nang gustong sumuko ni Sangyan sa kanya, bakit pa siya bibigyan ng regalo? Sa sandaling ito, si Zhang Ruonan ay parang kumapit sa huling dayami. Walang pag-aalinlangang binuksan ang regalong iyon. Pero nang makita ang laman, natulala siya. Ito pala ang pamana ng pamilya Zhang, isang jade pendant. Kaya ang ibinigay sa kanya ni Sangyan noon ay hindi pala regalo, kundi isinasauli ang kanilang engagement token.
Talagang gusto na niyang tuluyang putulin ang ugnayan sa kanya. Ang huling dayami sa puso ni Zhang Ruonan ay marahas na napunit. Hindi na niya nakayanan. Biglang dumilim ang kanyang paningin. Ruonan. Nagkaroon ng mataas na lagnat si Zhang Ruonan. Sabi ng doktor, marahil dahil sa matinding emosyon. Kaya nagkasakit ng malubha. 3 araw at 3 gabi siyang walang malay. Habang walang malay, paulit-ulit niyang binabanggit ang mga pangalan. Minsan si Xiao Qingqiu. Minsan si Sang Yan. Lubos na nag-alala sina Papa Zhang at Mama Zhang. Pagkalipas ng 3 araw, sa wakas ay nagising si Zhang Ruonan. Sumugod si Mama Zhang. Ruonan. Sa wakas, nagising ka na. 3 araw kang walang malay. Alam mo bang halos ikamatay ko na sa takot? Pagkasabi nito, sa kanya napansin. Ang Zhang Ruonan sa harap niya. Ang kanyang ekspresyon ay ibang-iba sa dati. Parang naging ibang tao. Natakot siya. Hindi mapigilang manginig ang kanyang boses. Ruonan. Natakot ka ba? Ayos ka lang ba? Noon lang bumalik sa sarili si Zhang Ruonan. Ang kanyang ekspresyon ay naging pamilyar na kay Mama Zhang. Pero ang kanyang ekspresyon ay maihalong komplikasyon pa rin. Ma! Nanaginip ako, mahina niyang sinabi. Sa panaginip, pinakasalan ako ni Sang Yan. Pero pinabayaan ko siya. Nang marinig ni Mama Zhang ang sinabing ito ni Zhang Ruonan, hindi niya napigilang mamula ulit ang mga mata. Hay nako, anak. Bakit mo pa pinahihirapan ang sarili mo? Humikbi siya. Dati, mahal na mahal ka ni Sang Yan. Hindi mo pinahalagahan. Ngayon, umalis na siya. Pero araw-araw mo siyang iniisip, gabi-gabi mo siyang napapanaginipan. Pero kahit anong panaginip mo, hindi na siya babalik. Kumunot ang noo ni Zhang Ruonan. Alam na alam niya. Ang panaginip na iyon ay tiyak na hindi dahil sa simpleng pangulilan niya kay Sang Yan. Kaya niya napanaginipan. Napakakaiba ng panaginip na iyon. Totoong-totoo, parang lahat ay talagang nangyari. Ang siya sa panaginip. At si Sang Yan ay matagal nang may kasunduan sa kasal. Pero ang Sang Yan sa panaginip ay hindi sumali sa anumang aerospace-based project. Kundi natural lang na pinakasalan siya. Ang siya sa panaginip ay hindi kailanman nakita ang tunay na kulay ni Xiao Qingqiu. At lalong hindi nakita ang kanyang nararamdaman para kay Sang Yan. Kaya ang siya sa panaginip ay napakasama kay Sang Yan. Sa loob ng mahigit 20 taon ng kasal, hindi siya binilhan ni Sang Yan ng kahit isang regalo. Hindi sila nag-date kahit isang beses. Kahit ang kanilang pagtatalik ay parang isang regular na gawain lang. Noon pang 35 birthday ni Sang Yan. Nang humiling ito, saka lang sila nagtatalik minsan sa isang buwan. Hindi lang iyon. Ang siya sa panaginip ay laging iniisip si Xiao Qingqiu. Bagamat wala silang ginawang anumang hindi nararapat ni Xiao Qingqiu. Pero ibinigay niya rito ang lahat ng kanyang pagmamahal at pag-aalaga. Ang kanilang walang saysay na kasal sa panaginip ay tumagal ng mahigit 20 taon. Hanggang sa kanyang ika-negatibo 55 na taon. Nagkaroon ng malaking aksidente ang kanyang kumpanya ng gamot. Ang aksidenteng ito, kung susuriing mabuti, ay may kinalaman pa rin kay Xiao Qingqiu. Noon, kasal na rin si Xiao Qingqiu sa iba. Ang kanyang asawa ay isang babaeng may kaunting pera ang pamilya. Ang Zhang Ruonan sa panaginip. Bagamat sukdulan ang selos niya sa babaeng iyon. Pero binigyan pa rin niya ng maraming oportunidad sa negosyo ang pamilya nito. Para lang maging mas maginhawa sa pinansyal si Xiao Qingqiu. Pero hindi niya inaasahan. Napakawalang kwenta pala ng kabilang partido. Isang simpleng paggawa ng gamot. Pero nagkaroon ng malaking kapabayaan na naging sanhi ng impeksyon ng bakterya sa gamot. At ikinamatay ng maraming tao. Kinailangang ayusin ni Zhang Ruonan ang mga problemang ito. Abala at pagod na pagod. At sa sandaling iyon, biglang tumawag sa kanya si Xiao Qingqiu sa kalagitnaan ng gabi. Sinabing masama ang pakiramdam niya. At wala raw ang kanyang asawa dahil nasa biyahe. Walang makakasama sa kanya. Tinanong niya si Zhang Ruonan kung pwede siyang pumunta agad para samahan siya.
Ang Zhang Ruonan sa panaginip ay talagang baliw na baliw kay Xiao Qingqiu. Hindi niya pinansin ang malakas na snowstorm sa kalagitnaan ng gabi. At pumunta pa rin kay Xiao Qingqiu. Pero hindi niya inaasahan dahil madulas ang kalsada dahil sa snow. At dahil sa pagod sa pagmamaneho. Sa huli ay naaksidente siya. Ang Zhang Ruonan sa panaginip ay namatay sa edad na 55. Pero ang nakapagtataka, bagamat patay na ang Zhang Ruonan sa panaginip, ang kanyang kamalayan ay hindi pa tuluyang nawala. Patuloy pa rin niyang nakikita ang lahat ng nangyayari sa mundong iyon. Kaya personal niyang nakita pagkatapos niyang mamatay. Sa wakas ay natagpuan ni Sang Yan ang photo album na itinago niya. Sa loob ng safe, ang photo album na iyon, lahat ay mga litrato ni Xiao Qingqiu. Mula sa kanyang high school graduation hanggang sa buhay kolehiyo. Bawat birthday. Bawat lugar na pinuntahan nila ng magkasama. Lahat ay maingat niyang itinala. At maingat na inilagay sa photo album para itago. Nang makita ni Sang Yan sa panaginip ang photo album na iyon, sa kanya napagtanto ang nararamdaman ni Zhang Ruonan para kay Xiao Qingqiu. Hindi lang iyon. Ang Zhang Ruonan sa panaginip bago mamatay ay nakagawa na ng huling habilin na ibibigay ang lahat ng kanyang ari-arian kay Xiao Qingqiu. Hindi naman ito ikinagulat ni Zhang Ruonan. Ang kanyang orihinal na plano ay ang gumawa agad ng huling habilin pagkatapos ng kasal. At ilipat ang lahat ng kanyang mana kay Xiao Qingqiu. Ang tingin niya noon, sa buong buhay niya, hindi na niya mabibigyan ng pangako at kaligayahan si Qingqiu. Kaya kahit man lang ang kanyang pera, ibibigay niya lahat kay Xiao Qingqiu. Ito rin ang dahilan kung bakit nagsinungaling siya kay Sang Yan noon para magpa-vasectomy. At tiyak na hindi sila magkakaanak. At ang siya sa panaginip ay talagang ginawa iyon. 20 taon silang kasal ni Sang Yan pero walang anak. At ang mana ay napunta lahat kay Xiao Qingqiu. Walang nakuha si Sang Yan. Maliban sa mga utang na naiwan ni Zhang Ruonan, na otomatikong nailipat sa kanya bilang asawa. Sa totoo lang, sa yaman ni Sang Yan, kaya niyang akuin ang lahat ng utang na iyon. Pero ang mga kaanak ng biktima ay walang alam. Akala nila dahil hindi binigyan ni Zhang Ruonan ng mana si Sang Yan, wala na siyang kakayahang bayaran ang napakalaking utang. Kaya sa galit, sinaksak nila si Sang Yan hanggang mamatay. Ang matinding sakit at pagkatulala ang nagpagising kay Zhang Ruonan mula sa panaginip. Sa sandaling magising, may sandaling hindi alam ni Zhang Ruonan kung siya ba ang Zhang Ruonan sa mundong ito o ang Zhang Ruonan sa ibang mundo. Sa panaginip, napakakomplikado rin ang kanyang emosyon. Sa sandaling magising, masaya siya dahil buhay pa ang Sang Yan sa mundong ito. Hindi pa siya pinatay ng buhay dahil sa kanya. Pero sa susunod na segundo, nang maisip niyang buhay nga si Sang Yan, pero pumunta na sa isang lugar na hindi na niya kailanman mahahanap. Naramdaman niya ang sakit na hindi niya kayang huminga. Tutal ang siya sa panaginip. Kahit paano, ay tunay na nagmay-ari kay Sang Yan sa loob ng mahigit 20 taon. Pero ang siya ngayon, ay tuluyan nang nawala si Sang Yan. Nang maisip ito, naramdaman niya ang sukdulan ng sakit. Mahigpit niyang hinawakan ang kanyang ulo. Bawat paghinga ay parang napakahirap. Nang makita siyang ganito, lubos na natakot si Mama Zhang. Agad siyang hinawakan. Ruonan, ano ba talaga ang nangyayari sa iyo? Saan ka ba masama ang pakiramdam? Gusto mo bang tawagan ko ang doktor? Noon lang tumingala si Zhang Ruonan sa kanyang ina na may namumulang mga mata. Paos na lumabas sa kanyang lalamunan ang mga salita, Mama. Parang mahal ko na talaga si Sang Yan. Sa sandaling masabi ang mga salitang iyon, naramdaman ni Zhang Ruonan na parang may isang bato sa kanyang dibdib. Na sa wakas ay bumagsak na. Sa wakas, handa na siyang aminin. At handa na siyang harapin ang kanyang nararamdaman para kay Sang Yan. Natigilan si Mama Zhang nang marinig ito. Pero hindi rin napigilang maiyak. Matagal ko nang alam. Sabi nga nila, walang nakakakilala sa anak kundi ang ina. Bata ka pa lang, napansin ko nang may puwang si Sang Yan. Sa puso mo. Pero hindi ko alam kung bakit.
Ayaw mong aminin ang nararamdaman mong ito. Pero alam kong gusto mo siya. Kaya lagi kong itinutulak ang kasal na ito. Kung hindi, sa tingin mo